Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Napakabuti po ba ng ating Diyos? At lagi-lagi po, katulad nga po kanina sa Bible study, tapat siya mula noon hanggang ngayon, nandun ang kabutihan ng Diyos sa bawat salinlahi natin. Amen? Kaya po tayo naririto ngayon, yung mga generations before us, nagtiwala rin sa Panginoon. Kaya naman naririto ang kanyang kabutihan, lagi po nating nararanasan sa ating buhay. Bago po tayo mag-umpisa, samahan niyo po ako sa pagbabasa. Ito po yung sa Jeremias 17. Ang sabi po dito, ito naman po ay isang verse na ibigay natin kay Yahweh ang ating pagtitiwala. Kung kanina po ang Lord ay tapat, ngayon naman po, we confess and we declare that the Lord is a trustworthy God. Amen? Sabi po dito sa Jeremias 17, 5 hanggang 8 po, sabi po dito, kay Yahweh lamang magtiwala. Verse 5, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao, sa lakas ng mga taong may manghangganan ang buhay. Verse 6, ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Ito naman po ang verse 7, ngunit mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Ito po ay isang paalala sa bawat isa na tayo pong lahat, kapag po tayo ay nagtitiwala kay Jesus, kay Yahweh, para po tayong isang puno na kahit dumaan yung mga season ng tag-araw, tag-init, meron mang snowman yan or fall, nakatayo pa rin yung puno. Amen? Hindi siya nagmo-move. Malakas ang paninindigan ng punong ito. Hinahalin tulad po yun tayo sa isang puno na kapag kay Lord po tayo nagtitiwala, patuloy po tayo magiging matatag. Amen? Sa kahit na anong pagsubok ng ating buhay. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Oh, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Lord, sa panibagong buhay na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Thank you, Lord, for your mercy and your grace are always new every morning sa bawat pagmulat ng mata namin, sa bawat paggising namin, Panginoon. Maraming salamat sa pagtibok ng puso ng bawat isa. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo at humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Sa lahat po, O Lord, ng mga sinabi namin, inisip namin, ginawa namin, O God, sinasadya man or hindi. Lahat, Panginoon, na hindi po nagbigay ng kaluguran sa iyong harapan. Patawarin mo po ang bawat isa at tinisin niyo po ang aming puso upang kami ay makapagpuri sa iyo na walang hadlang, O God. Tingnan niyo po si Jesus na aming tinanggap na aming Diyos at tagapagligtas upang linisin ang lahat ng aming karumihan, lahat ng aming kasalanan sa oras na ito. Maraming salamat, Ama, sa pagpapatawad sa aming lahat. At dalangin namin, Lord, sa aming pagpupuri, sa aming pakikinig, sa aming pagbibigay ng mga pagsamba. Ikaw po ang maitaas, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang madakila, hindi lang sa lugar na ito, ngunit, Panginoon, sa aming mga buhay. Gaya nga po ng aming napag-aralan na ang katapatan mo ay wagas mula noon, ngayon at pagpakailanman. Lamentations 3:23, great is thy faithfulness upon thousands and thousands of generations, Ama. Maraming salamat sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, sa pagbibigay sa amin ng kalakasan na
Anumang pagsubok ang dumating sa aming buhay, manghihina, babagsak, ngunit Panginoon, naroroon ang kalakasan mo. Because Lord, in our weakness, there you are strong for us, O God. Thank you for your grace, thank you for your mercy, for your strength, and for your sustenance, O God. Dalangin namin, Lord, sa aming pag-aawit, samahan niyo po kami. May your angels be with us this morning at sa pakikinig po ng salita na ihahatid sa amin ng aming pastor na ang kanyang mga bibitawang mga salita ay magbibigay sa amin ng kalakasan, ng encouragement, O Lord, ng comfort, ng paalala na ang pangako mo ay hindi magbabago, na ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming sandigan habang kami ay nabubuhay, Panginoon. At sa lahat po ng nakikinig online at mga darating pa sa banal mong templo, ingatan niyo po ang bawat isa at patuloy po kaming pagpalain ng iyong mga salita, patuloy niyo po kaming gabayan at gawin po namin ang lahat ng ito sa aming mga buhay. Maraming salamat, Ama. We claim ang victory and victory upon our lives through your holy name, Jesus. This we pray. Amen and amen. Sige po. Sa atin pong pag-aawitan, tayo pong lahat ay bumati po tayo at kamayan po natin ang bawat isa. Kung aking mamastan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Purihin ka, O Diyos. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig ko. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa iyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa iyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa iyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa
sakit ng tulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Patuloy po nating awitan, patuloy po tayong dumulog sa ating Diyos sa umagang ito. Patuloy po tayong magpasalamat sa Kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Ay, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Purihin ka, O Diyos, napakabuti mo. Napakabuti mo, Ama. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan, mananatili inyong katapatan. Sa aking pangangailangan, kung kailangan ay pagmamahal, ang inyong mga biyaya ay walang hanggan. Laging tapat, laging sapat ang aking Diyos na makapangyarihan. Kahit kailan, kahit saan,
katapatan. Nagpupuri ang buong puso ko. Iniaalay ang lahat sa inyo, Panginoon. Nagpupuri ang buong puso ko. Iniaalay ang lahat sa inyo, Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon, kami lumalapit sa inyo, sumasamba. Wala nang iba mas mahalaga kundi ang manatili sa piling niyo. Nagpupuri ang buong puso ko. Iniaalay ang lahat sa inyo, Panginoon. Nagpupuri ang buong puso ko. Iniaalay ang lahat sa inyo, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Bagamat may mga pagsubok kami kinakaharap, may mga karamdaman man, O Lord, mga kakulangang pinansyal, O God, mga kahinaan ng aming kalooban. Salamat, Ama, sa pagbibigay sa amin ng kalakasan sa oras na ito. Salamat, Ama, sa patuloy na pagbibigay ng pag-asa sa aming puso na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga bagay na ihanda mo sa bawat isang naririto. Kaya naman, Ama, patuloy niyong palakasin ang aming kalooban. Patuloy niyong ipakita ang iyong kapangyarihan sa pang-araw-araw naming buhay, na ikaw lamang ang aming sandigan. Ikaw lamang, Lord, ang lahat-lahat sa aming buhay. Napakabuti mo, O Diyos. Dakila ka at napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Ang buong puso ko iniaalay ang lahat sa inyo, Panginoon. Nagpupuri ang buong puso ko. Iniaalay ang lahat sa inyo, Panginoon. Nagpupuri
Maraming salamat, Ama, sa pagtugon sa aming panalangin. Sa inyo po lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa puntong ito, may we ask that all your mobile phones to be put on silent mode or turn it off po muna para wala pong makakahadlang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? At sa mga kids po natin, doon na po tayo sa ating Sunday school. Nandun po ang ating teacher for today. So para po sa pakikinig ng salita ng Diyos, natawagan ko na po si Pastor Archie sa pagbibigay ng mensahe sa araw na ito. Praise God. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos? Naalala ko sabi ni Pastor Noli dati, ang sabi ko'y palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Pinagpalang umaga po sa bawat isa at napakagandang umaga po na muli po tayo'y nagkatipon-tipon. Bagaman isang buwan na lang ho, ay September na. August ngayon, hindi ba? So, may mga pasilip-silip na naman, Nakikita natin yung Kapaskuhan padating na. Kaya nagpapasalamat po tayo, napakabuti po ng Panginoong Diyos. At sa umaga po na ito, gusto ko pong bigyan kayo ng katanungan. At ang katanungan na ito, sana sagutin po ng puso ninyo. Dumating na po ba yung pagkakataon na kayo ay malapit na malapit sa Diyos? Naranasan nyo na ho yun? Can you say amen? Pero sa kabila ho ng paglapit nyo sa Diyos, may dumating na isang mabigat na kasalanan na parang ang dumi-dumi ng pakiramdam ninyo. Naramdaman nyo na po yun? O wala po tayong nararamdaman ng ganon? Pastor, ako nararamdaman ko po, palagi akong malapit sa Diyos at hindi ako nagkakamali. Pagka ganon po, something is wrong. Kasi talagang lahat ng tao mararanasan po yan. May pagkakataon po na sa tugatog tayo ng relasyon natin kay Kristo. Nang sarap ng pakiramdam po, Yung pananalita mo, pagsasalita ni Kristo, yung pag-iisip mo, pag-iisip po ng banal na Espiritu, yung nilalakaran po ng mga tagasunod ni Kristo. Pero suddenly, may isang mabigat na kasalanan na minsan nga pupunta na lang tayo sa church, nagkaroon ng away mag-asawa. Tapos, di ba, talagang sinuko na natin kay Lord yung ating pagsasalita na sana Panginoon, kung ano po yung sinasabi ng Biblia, maging maayon, maging maganda, puro pagpupuri lang. Tapos bigla nag-away kayo, nagmurahan kayo mag-asawa, di ba ho may ganon? Na parang nasira agad yung atin pong lalim ng relasyon kay Kristo. O kaya ikaw po'y isang kabataan na talaga namang natouch ka sa mga aral, nag-fasting ka, meron kayong 30 challenge, 30 days challenge, talaga namang sinusundan nyo po. Pero dumating din yung pagkakataon na bigla kang nahulog sa kasalanan ng kahalayan. At doon po sa pagkakahulog ninyo, lalo na sa mga kabataan, yung puso ninyo maruming-marumi ho. Parang ayaw nyo na po ulit manalangin, nasira po yung inyo pong daily devotion muli sa Biblia, ayaw nyo na nga pumunta sa church. Kasi na lahat po na yan, alam niyo po, may biblical context. Sabi po ng unang Korinto, dun po sa 10:13, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na dumating sa atin na hindi ho naranasan ng lahat ng tao. Maaring na pagtatanto ninyo, na pag-iisip nyo, tama si Pastor, naranasan ko yan na talagang may panahon po, ang lalim-lalim ko sa ating Panginoong Jesus. Tapos isang awayan lang pala naming mag-asawa, sira lahat, nagmurahan, nagbatuhan ng plato, at kuminsan nagkasakitan pa. At nagsalitaan, wala nang magsisimba. Ganyan pala ugali mo, ganito rin ugali ko, wag na lang tayong lumapit sa Diyos. Lahat yan nararanasan po natin yan.
Kasi walang pagsubok na dumating sa tao, unang Korinto 10:13, na hindi po naranasan ng lahat. Pero sabihin nga ho natin, ang Diyos ay tapat, hindi niya po tayo hahayaan na mahulog sa anumang mga pagkakasala na yan na hindi po natin malalampasan. No temptation has seized you except what is common to man. But God is faithful. Sabi nga, kada umaga, no, tapat at napakadakila ng pagpapala mula sa Diyos ng Kanya pong katapatan. Kaya po, lahat ng naranasan natin, nararanasan ni Pastor, nararanasan ng katabi ninyo, nararanasan ng nasa harapan ninyo, nararanasan ng nasa likuran ninyo, nararanasan ng lahat ng tao. At ngayong umaga po, sasagutin po tayo ng Panginoon, bakit natin nararanasan yan? Akala ko ba, Pastor, if we receive Him, if we believe in His name, He gave them the right to become children of God. Bakit ganun pa rin po? Kasi sa preaching natin ngayong umaga, pinamagatan po natin, Kristiyanong nagkakasala. Ang ganda, no ho? Alam nyo po, ipapaliwanag sa atin ng banal na Espiritu, huwag ko kayong mawawalan ng pag-asa. Ang Kristiyano man din po ay nakakasala hanggang ngayon. Tayo po lahat ay yumuko. Napakabuti mo, Ama, at patuloy, encouragement po ito. Dahil may mga pagkakataon sa amin, nahuhulog kami sa mga kasalanan ng kahalayan, nahuhulog kami sa mga kasalanan ng awayan, ang dila namin nahuhulog po sa masasakit at matatabil na mga pananalita. Ang mga paapo namin kung minsan napakabilis at napakatulin po sa paggawa po ng mga karumihan at mga kasalanan po at patungo sa landas ng pagkakamali. Ang aming mga puso po kung minsan di kumakatha ng hindi maganda sa aming kapwa. Bagaman ang lahat ng ito ay mga bagay na kasalanan, sadyang napakabuti ng Panginoong Diyos sapagkat ipinamumulat niya sa amin, walang pagsubok po na dumating sa buhay ng tao na hindi naranasan ng bawat isa man. At ang Diyos ay tapat, hindi niya hahayaan na ang isang Kristiyano po'y magupo ng lahat ng pagsubok na ito, kung hindi bibigyan niya po ng kaparaanan upang ito po ay matayuan ang lahat ng nananalig kay Kristo at patuloy na mapagtagumpayan po ang lahat ng uri ng mga kasalanan. Kaya sa umagang ito, hindi po kami libre sa lahat ng mga pagkakamali at sa lahat po ng mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, Ama, dahil kami po ay nagkamali, nagkasala at nakagawa po ng hindi tama. At dahil dito po, hugasan niyo nawa po ang aming puso upang kami po ay maging karapat-dapat, maging maayon, maging katanggap-tanggap po, Panginoong Ama, ang lahat ng aming hain po na ipagkakaloob sa inyo, upang ang lahat ng pagpupuri, pag-awit na ito at pagkilala po sa inyong mga salita ay maging isang mabangong samyo po ng pag-aalay, gaya ng ginagawa po ng mga sinaunang propeta, nang sila po ay nagsusunog ng mga tupa, ng mga kalapati, ng mga baka, upang ang mga pag-aalay na ito'y makarating po bilang isang mabangong pag-aalay po mula sa inyo pong banal na trono. Hindi namin magagawa ito kung hindi po si Kristo ang inialay, sapagkat siya po ang una at huling alay ng Diyos para sa ikapagpapatawad po ng aming nagawang kasalanan. Kaya dahil po rito, patawarin niyo rin po kami, Ama, sa lahat po ng aming pong mga naisip na salita po o amin pong mga motibo na mali, mga nilakaran po na taliwas po sa kalooban ninyo. Maski ang puso namin kumakatha ng kasamaan, patawad po, Ama, at sa umagang ito, linisin niyo po ang lahat ng amin pong karumihan. Liwanagan mo ang aming isip na namaan namin po ang preaching na itong pinamagatan pong Kristiyanong nagkakasala upang maalis po yung amin pong mga guilty feelings, maalis po, Panginoong Diyos, yung condemnation sa aming mga puso. Maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit, pagkilala at pagpapasalamat po ay pinagkakaloob namin sa inyo sa banal po ng pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Muli ho nating palakpakan ng Diyos. Praise God. Iyamang nasabi niyo po, no, na naranasan niyo po yan. Kumbaga ho, walang pagsubok na hindi natin po nalakaran lahat. Lahat po yan. At ang palatuntunan po ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, once we became born again, paanyaya ni Kristo po na, mga anak, sana ay wag na kayong magkasala. Pero magaganap po ba para sa isang Kristiyano na hindi na siya magkakasala? Kayo nga ho sumagot sa inyong sarili po. Hindi ho.
Bakit hindi ho magaganap na hindi siya magkasala? Dahil likas ho sa ating makasalanan eh. Kaya dito po sa unang Juan, para bigyan ho ng kalakasan lang yung loob natin, ano? Pastor, Christian ako pero nagkakamali pa rin eh. Christian ako, nagkakasigawan kaming mag-asawa. Ipanatag ninyo yung loob ninyo. May lumapit nga sa akin minsan, oh, Christian ako, pastor, pero nakakatingin pa rin po ako ng hindi maganda sa babae. Hindi lang ikaw nangyayari ganun, kapatid. Kaya sabi ko po dun sa kapatid na nagsabi nun, nako, purihin po ang Diyos. Pareho tayo ng nararanasan. Kasi marumi yung mata natin talaga. At ang lahat po ay nagsisimula sa pagtanggap po natin na may mga kanya-kanya tayong kahinaan. Tingnan niyo po ang paalala ni Kristo, no? Sa unang 1, 2, 1 hanggang 2, mga anak, sabi po ni Kristo, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ideally, nais ng Diyos hindi tayo magkamali eh. Sabi po ng 1 John chapter 3 verse 4, ang kasalanan po ay pagsalangsang sa kautusan. Ideally, sana, kung maaari, ang nais ng Diyos so huwag tayo magkasala. Kaya sabi rito, mga anak, isinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit, tignan niyo po yung salitang ngunit. Alam kasi ng Diyos, mahuhulog tayo, magkakamali tayo, magkakasala tayo, magagalit tayo, mahuhulog tayo sa kahalayan, tayo po'y makapagmumura, makapagchichismis, makapagsisinungaling. Kaya ho may salitang ngunit. Ngunit, kung magkasala ang sinuman, tayo yon. May tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Nakita niyo yung ating tema, matuwid kay Kristo. Sino po ba yung matuwid? Hindi ho kasi tayo yun eh. Sabi ng talata, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Kaya yung title natin, matuwid kay, hindi naman matuwid dahil sa atin di ba? Kaya huwag niyong pagkakamalian na, ay yung mapagpakumbaba, yung pong sinasabi ni pastor na tumutungo sa Diyos, yung pong sinasabi niya winawaksi yung masama, yung dumudulog sa panalangin, sariling katuwiran ko yon, sariling pagiging matuwid ko. Hindi po. Lahat yon ginawa ni Kristo. Ginawa po para sa atin, para tayo po'y maging matuwid. Kaya ang paalaala po, ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo ang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ng ating kasalanan, kung hindi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Can we say amen? Hallelujah ba yun? This is the good news. Kaya kung kayo po ay dumadalo po, 5 ways to become a good person. Marami pong mga personal coach. Ako po personal, sana wag magagalit yung mga kasamahan ko pong pastor sa Marbal. Ako po'y naniniwala na ang mga tinawag po ng Diyos, mga pastor, tagapagturo, no, mga ebanghelista, hindi po personal coach. Wala akong tinatawag na personal coach sa Bible. Kasi yung mga coach po ng ganyan, naka-attend na po akong ganyan 5 paraan upang maging mabuting tao. Sabi nga nung kinakanta natin gusto kong bumait pero hindi ko talaga magawa. Hindi ko talaga tayo magiging mabait Kahit i-coach kayo ng i-coach, alam nyo kung bakit hindi tayo makakagawa ng mabuti? Kaya hindi tayo makakagawa ng kabaitan? Pinatutungkulan ng Panginoon, ang Kristiyano ho'y nagkakasala. Ang Kristiyano nagkakasala. Kaya kailangan natin ng handog. Sino po yung handog? Si Hesukristo. At sino po yung matuwid? Ang sabi po dito, si Hesukristo ang matuwid. Bakit po na-experience natin lahat yan, nagkakamali pa rin tayo? Attend lang ng church. Wag ho yung nagkamali tayo, ayoko na. Hindi na ako pupunta ng church. Ang pakiramdam ko, ang dumi-dumi na natin. The more nga ho, magpursige kayo. Pastor, kanina ho, talagang nagde-devotion ako sa Bible. After nung devotion ho sa Bible, biglang natukso po ako, tumingin po ako dun sa mahalay po na panoorin. Ayoko nang magbasa ng Bible, ang dumi-dumi ko na, pastor Gusto kong sumunod kay Kristo, nahulog na naman ako. Basa ulit ng Biblia, attend ulit ng church.
Tingnan nyo, tuturo sa atin ang Bible. Number 1, likas kasi ho na makasalanan ng tao eh. Kahit gusto nyong bumait ho, talagang masama tayo, kapatid eh. Kaya nga ang kailangan natin ho, handog. Minsan ho, pag-aralan natin sa Bible studies, noon pong nagkaroon ng pagbaha, nung panahon ho ni Noah, diyan ho nagsimula yung pag-aalay eh. So sila po, nung humupa ho yung baha, sabi ng Diyos po kay Noe, at yung pong 7 miyembro ng pamilya niya, 8 po silang naligtas. Magsunog kayo ng mga tupa, ng mga baka, ng mga kalapati, at ialay ninyo bilang alay ho ng ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kahit sila po iniligtas ng Diyos, may mga kasalanan pa rin sila Noe. So doon po nagsimula yan. Pagdating po, mga kapatid, ng Haring Solomon, nila Haring Saul, nila Haring David, nagpatayo po ng mga tabernakulo. Doon po pinapasok sa loob po ng templo yung mga susunuging alay. Bakit ho? That is a representation na may darating po na tagapagligtas. At ito pong Mesiyas na ito, siya po yung tupa. Jesus Christ is the Lamb of God. Kasi po tupa lang, mga baka ho at saka mga kalapati yung tinatanggap po bilang alay. Bilang pagpapatunay po, pagdating po natin dito po sa New Testament, inialay na nga si Kristo. Kaya po sa pag-aalay kay Kristo, tayo na hindi na mababago yung ating likas na pagiging makasalanan, pwede po tayong maging malinis sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Can we say amen? Sana naunawaan po natin. Kaya walang magagawa po yung mga coaches po na 5 ways to become good. Naku, maniwala ho kayo, babalik pa rin kayo sa kasalanan eh. 3 bagay upang tayo po ay hindi na magkasala. Huwag kayong maniniwala po ron. Talaga pong likas na makasalanan ng tao. Ito po encouragement sa atin. Coming from St. Paul. Sabi po ng Romans chapter 7 verse 14 to 15. Alam natin ang kautusan ay espiritual. Kaya nga ho natin binabasa, pinakikinggan, nilalakaran po ang Bible because this is spiritual. Ngunit ang sabi po dito, ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. St. Paul ito Kumbaga ho, sa lahat ng apostol ni Kristo, sa rewarding ho, ito number 1. Kasi lahat po, magsimula po doon sa Acts hanggang doon po sa tinatawag nating mga iba-ibang mga aklat, epistles po, 1st, 2nd Timothy. Siya ho nagsulat lahat niyan eh. Kumbaga ho, sa rewarding, number 1 sa langit ito. Pero ganito ang claim po nitong isa sa mga disipulo na pinakamalapit sa puso ni Kristo. Sabi po dito, hindi ko maunawaan ang aking sarili. Nakarating na ho ba sa inyo yung ganong experience? Bakit ganon? Nag-church naman ako. Nagdi-devotion ako. Araw-araw nagpe-pray kami. May breaking of the bread. Mamaya-maya sumigaw na naman ako. Namura ko yung asawa ko. Wala na, ayoko nang manalangin. Hindi po eh. That's the very nature kasi of every human being. Ang sabi po rito, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Ano po yung gusto ko? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Hindi mo talaga magagawa eh. Maaring sa iba po na nakakapakinig na to, ini-encourage mo ba, pastor, na sila'y magkasala? Hindi po. Pinapakita ko lang po yung naturalesa nating mga tao. Maaring pagkatapos po nito, paglabas po ninyo, magsigawan kayong mag-asawa. Mamaya ho, pag uwi nyo sa bahay, nagbabasa kagad kayo ng Biblia kasi may 30-day challenge kayo. Pagkatapos ho, mag-isa kayo sa kwarto, natukso kayo, binuksan nyo yung internet ninyo, at pinagamit nyo yung katawan ninyo, yung kamay nyo po sa mga bagay po na mahahalay. Ibig sabihin ho ba nun, tayo ho mga kapatid ay hindi na karapat-dapat pumasok sa church? Ibig sabihin ba nun, hindi na tayo karapat-dapat manalangin? Mali. Sapagkat sinasabi nga po ni Pablo rito, hindi ko maunawaan ang aking sarili. Ngayon, papaunawa sa atin ng Diyos. Sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Have you experienced that? Nangako na tayo, mga kabataan, hindi na ako titingin sa mga mahahalay po. Pero patuloy, umuulit pa rin. Tapos pagkatapos nating gawin, sising-sisi tayo.
Sabi nyo po, mamahalin ko na yung mister ko. Tapos nakakita kayo ng hindi maganda, nagkataasan kayo ng boses. Ang lutong ng murahan ninyo, papunta pa naman kayo sa church. Hindi na tuloy kayo napunta sa church po. Bakit? O wala nang magsisimba. Hindi pala tayo banal. Dapat ipaunawa sa atin ngayong umaga, wala ho kasi talagang banal. Posibilidad ho yan. Yung pagtingin ho ba sa kahalayan, limited lang sa kabataan? Hindi ho. Walang pagsubok ang dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat. Pati pastor nararanasan po yon. Pati po yung katabi nyo nararanasan po. Kaya nga bilang isang Kristiyano, hindi ba ho na-develop sa puso natin pag nakakakita tayo ng isang kapwa natin nahuhulog sa kasalanan, nararamdaman nyo po yung habag? O ang nararamdaman niyo, buti nga. Naku kapatid, pag sinabi ho natin, buti nga at nagkamali ka, yan kasi. Yung mga ganun po, that is self-righteousness. Dapat unawain po natin, maski pastor, maski katabi nyo, maski po yung pinakamalapit na sa Diyos, ano po sabi po ni Pablo, pinakamalapit na to sa lahat ng disipulo, hindi ko maunawaan ang aking sarili. Bakit daw ho? Sapagkat hindi ko ginagawa yung gusto ko. Ano ba yung dapat niyang gawin? Magbasa ng Biblia. Dapat ang ginagawa niya ho, nagpipreach siya. Dapat ang ginagawa ho ni Pablo, patuloy ho siya na hindi na nagkakamali. Pero sabi niya, hindi ko ginagawa yung gusto ko. O hindi ho ba kayo nakaka-relate kay Pablo? Kasi ito yung magandang balita ng Diyos eh. Lahat nga ho tayo makasalanan at uulit-ulit po yan. Paano po yung sinabi ng Panginoon, if anyone is in Christ Jesus, he is now a new creation. Totoo po yun. Nagbabago yung pananaw natin na pwede tayong humingi ng tawad sa Diyos every time na nagkakamali tayo. Pero hindi nangangahulugan yun, if anyone is in Christ Jesus, wala na tayong kasalanan. Hindi mangyayari po yun. Kasi pag ilalagay nyo sa isip na yun na anak na ako ng Diyos, dapat banal na ako, uulit-ulit po yung kasalanan. Pagka naulit nyo yung kasalanan, madudurog na naman yung puso ninyo, ang dumi-dumi ng pakiramdam ninyo. Sino ho ba yung inihain na? Una at huling paghahain, si Kristo. Kaya po, likas na makasalanan ang tao. Aminado ho ba tayo na itong dila ho na ito, chismoso pa rin ho ito kahit na nagpuri kanina. Yung naniniwala ho, nakapag-chismis pa rin siya. Sabihin nga ho natin, amen. Pagkilala ho yun eh. Na kung ano yung gustong-gusto sana natin gawin sa dila na ito, hindi natin magawa, hindi ho ba? Pero meron pong pwedeng gawin si Kristo. Ano po yung pwedeng gawin ni Kristo? Pwede niyang patawarin ho itong dilang makasalanan. And if anyone is in Christ Jesus po, aware ka agad. Kanina nakapagmura po ako, Lord, patawad po. Pero gaya ng narinig ko, na-encourage po ako. Hindi ako susuko hanggat buhay ako. Magsisilbi pa rin ako sa iyo, Panginoong Diyos. Hindi pa rin ako titigil sa church. A-attend pa rin ako ng prayer meeting. Kahit na ulit-ulit pa rin po nakakasala yung dila ko. Kasi si Pablo nga, kung ano yung ayaw na ayaw ko, patuloy kong ginagawa. At kung ano yung gustong-gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Bakit? Hindi nga tayo humatuwid eh. Tatandaan nyo po yan, likas na makasalanan ang tao. Pag nilagay nyo po sa puso nyo yan, pag nagkasala po kayo, Lord, nag-grieve po yung puso ko. Pero hindi kayo susuko. Lord, kanina pinagamit ko sa masama po yung mata ko. Tumingin ako, hindi maganda ho yung pinanood ko. Pero magbabasa pa rin ako ng Biblia, hindi ako hihinto, Lord. Sa pag-asa po, mababago rin yung aking mata. Can we say amen? Kasi ganun po kabuti yung Diyos eh. Mapoprostrate lang ho kayo pag sinabi nyo, hindi natitingin ang mata na to sa mga mali. Titingin ho ulit yan. Hindi na magsasalita ito ng chismis. Mapoprostrate ka, magchichismis ulit yan. Hindi na kami mag-aaway mag-asama. Promise po God. Mamaya ho, magsasabunutan ulit ho kayo. Magmumurahan pa nga ho kayo. Wala nang a-attend ng church. Bakit ko nasasabi po ito? Naranasan ko ho lahat yan eh. At sabi po ng unang Korinto, 10:13, walang pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. Kaya po, yung good news, pagka nagkakamali pa rin, lapit lang ulit kay Lord. Amen? Pagka nadulas ho, tayo ulit. Prayer meeting ulit. Pagka ako nakapag-chismis, Lord, patawad po. Makasalanan ho kasi dila ko.
pero kakanta ulit ako, magpupuri ulit ako, ganun no, ang ugaling Kristiyano. Kasi ang deception ni Satanas, huwag ka na mag-awit kay Lord. Bet ka pa umaattend ng prayer meeting. Lalo na yan, dati ho, no? Lalo na pagka ho nagkainitan kayong mag-asawa, minsan no, wala nang a-attend ng church, nakabihis na kayo lahat. Nadamay pa yung mga anak ninyo. Papunta na sana po kayo sa church, nag-away po. Anong pinag-awayan? Minsan, simpleng pagpaplansya lang ng damit. O kaya ho, kung minsan ho, dahil tingin ng tingin sa oras, malilate na tayo. Natamaan yung ego ng lalaki. Nakapagwika sa babae. Yung babae naman, namura yung asawa niya. Ano pong sabi ng dalawa? Chorus pa, wala nang magsisimba. Kita niyo po, panalo ho si Satanas. Bakit ho? Normal ho yun. It's normal na nangyayari ho yun. Makasalanan kasi ang mga tao. Pangalawa ho, walang tao na gumagawa ng mabuti. Biblical po ito Kaya ako naniniwala po sa habag lang ng Diyos. Bakit ho sa habag lang? Tingnan niyo po sabi ng Ecclesiastes o Mangangaral 7:20. Biblical po ito Hindi po ito mga personality coaching, no? Para sa inyo. 5 ways to become a good person. Hindi ho. Tinuturo sa atin ng Biblia. Hindi ka pwedeng maging mabuti Biblical, may verse. Pwede ninyong buklatin, pag-aralan. Ano pong sabi ng Mangangaral 7:20? Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ako po'y pastor, tatanungin ko po kayo, hindi ba ako nagkakasala? Tao ho ako Kaninang ganda nung binasa po ni Jean Lady, Tignan niyo po, sa Jeremiah, ito bilang paalaala ho, pag binabasa po yung mga ganyan, bubuklatin nyo talaga yung Biblia nyo kasi may blessing yun habang binabasa ni Jean Lady kanina. Actually, nagbigay ng wisdom si Lord Doon po sa Jeremiah, dito po sa 17, sa 5, bigla nagkaroon ng Rhema Word of God Ulitin ko lang yung sinabi ni Jean Lady kanina. In the book of Jeremiah, chapter 17, verse 5, sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Ano po ibig sabihin? Sinusumpa ng Diyos ang nagtitiwala ho sa kanyang kapwa-tao. Bakit ho? Kung siya'y nagtitiwala sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay, ang katulad niya'y halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat at walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Bakit ho? Kaya nga po pinaninindigan ko dito sa church na ito. Wala kayong maaasahan po sa isang pastor na ako po'y huling sugo. Wag niyo pakakatiwalaan yung pastor. Wag niyo pong sasabihin na lahat ng sinasabi ni pastor yun lang ang tama. Wag. Pakasumpain po ang tao na tumitiwala sa kanyang kapwa-tao. Bakit to sinabi ng Diyos yun? Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ang trabaho ng pastor, ipaalam po sa atin lahat tayo kailangan ng Diyos. Amen? Na lahat tayo naririto, kailangan natin si Kristo. Na lahat tayo rito, maski si pastor pwedeng mahulog sa kasalanan. Bakit? Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti. Pati yung preaching ko na ito hindi kabilang na kabutihan nito Bakit Kahit naman hindi po ako mag-preaching dito mga kapatid, naririto na yung salita ng Diyos. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Andito na kahit hindi ko i-preach po ito At wala po ni isang nakaupo rito ngayon na makapagsasabi, nakagawa ko ng mabuti kanina. Sapagkat ang prinsipyo ng Biblia, wala na hindi nagkakasala, at walang tao. Sabi nga ho natin, walang tao. Sabi nyo nga sa katabi nyo, tao ka ba, Mars? Sumagot ho ba na tao siya? O hindi ako tao, unggoy ako. Exempted kayo rito, baka wala kayong kasalanan. Alam niyo po, mga unggoy, mga hayop, mga aso, walang hong kasalanan yan. Bakit walang kasalanan? Hindi naman sila tao Pero nung sumagot yung katabi ninyo, tao ako, Pards, tao ako, Mars. Sumagot ba na tao siya? Baka naman wala kayong kausap dyan. Pag sumagot na tao yan, sabihin mo, ikaw ay
makasalanan, sabihin nyo, at hindi gumagawa ng mabuti. Tanggap po natin yon. This is the Word of God. Hindi po ito coaching. Dapat maunawaan po natin ito. Para kung mamaya po, nakapagmura ako, pastor eh. Kaya ang haba-haba ng pasensya ng Diyos eh. Pagka lumapit po yung nagkasala sa atin, 7 beses mo rin pong patatawarin sa isang araw. Pag nagkasala po, 70 times 7, patatawarin nyo po, 70 times 7 din po sa isang araw. Ganun ho, naunawaan ng Diyos na lahat ho tayo ay hindi nakakagawa ng mabuti. Kaya durog na durog yung puso ninyo, no? Pastor, hindi pala ako hihinto dito ng kaka-attend. Bakit ho? Kasi pinapaalalahanan ako ng Diyos, maski ho si pastor, maski po yung katabi ko, yung lahat ng elders, lahat tayo makasalanan kailangan natin ho si Kristo. Kaya hindi ho ako magsasawang ipangaral po si Kristo. Kasi habang ako'y nabubuhay ho, hanggang mamatay po ako, hindi ko bibitawan si Kristo. Siya lang pag-asa ko eh. Can we all say amen? Pwede ba natin palakpakan si Kristo po? Huwag kayong kakapit sa tao, mabibitawan ho kayo. Ang buong tiwala ko na kay pastor, mali ho. Makasalanan ng mata na ito, makasalanan ng puso na ito. Lalo ito pong dila to, puro mga kasamaan na sasabi ng dila, mga motibo ng puso ko pag binuksan nyo po. Ako mismo magsasabi 100% impyerno po ako. Kung bubuksan nyo po yung buong pagkatao ko ngayon, sasabihin ko mismo sa inyo, impyerno po ako. Pero napakabuti ng Diyos. Hindi na ako maiimpyerno. Bakit? Naghain na po ang Diyos ng alay na mabangong samyo. Buti na lang may Kristo. Can we say amen? Hallelujah. Ikatlo, tignan nyo po. Bakit ho tayo hindi dapat ho ma-discourage? Wala kasing matuwid sa lahat ng tao Likas ho yung kasalanan natin. Talagang lahat ho, walang gumagawa ng mabuti. Lalo't higit walang matuwid. Pastor, ba't kayo gumawa ng tema ho? Matuwid. Hindi ho matuwid dahil ho sa atin. Matuwid dahil kay Kristo. Kaya pati ho sa tema natin, hindi tayo nagkamali ho. Ang katwiran ho, ang pagiging matuwid dahil po kay Christ. Ayon sa nasusulat, sabi ng Roma 3:10 hanggang 12, walang matuwid. Wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap ng Diyos. Tignan nyo po, likas ho ng tao talaga, lahat ho ng gawaing makalaman. Alam nyo po mga kapatid, pag hindi lang ho tayo hihingi ng habag sa Diyos, uunahin po nating kumain kaysa manalangin Naniniwala kayo? Minsan nga ho, biktima rin ho ako niyan Pero pagkatapos naman sising-sisi po ako, naubos ko na yung pagkain. Bakit ho? Mas gusto po nung sikmura ko kumain kaysa manalangin. Naranasan nyo na ho ba yun? Gutom na gutom po kayo? Malaking kasalanan po yun. Bakit ho? Sabi ng Biblia ho, sa lahat ng bagay, bago kayo kumain o bago kayo uminom, magpasalamat kayo sa Diyos. O guilty tayo lahat nun, Wala naman ho sigurong, talagang hindi ho, walang paltos, hindi ho nagkamali na hindi nakapanalangin Nangyari ho ba sa inyo, natulugan ninyo ang panalangin? May nangyari ho dito, binabanggit nyo pa lang yung mga pangalan ng mga kapatiran, ikalawang kapatiran pa lang, naghihilik na kayo. Kasalanan o hindi? Kasalanan. Sabi nga ni Kristo, watch and pray so that you will not fall into temptation. Bakit Si Kristo talagang walang patid na nanalangin. Lahat ng mga disipulo tulog. Kasi naunawaan din ni Kristo, tayo rin darating ang time nagpe-pray, matutulog ka rin. Di ba? Kaya po ang sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos, ang lahat ay lumihis ng landas, at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti kahit isa. Naku, magagalit na naman yung mga kasamahan ko dito. Bakit ho? Si Mama Mary ho ba tao? Tao siya Kasama ho ba siya rito? Nang sabi po, walang matuwid kahit isa, kasama po siya Kaya po, maski si Mary ang kanya pong pag-asa na kay Kristo. Maski po si Pablo, nakalagak po kay Jesus. At lahat po ng naririto ngayon, nakaangkla po sa pangako ni Kristo.
Lahat tayo impyerno kung wala ho si Kristo. Kaya sabi po dito, ayon sa nasusulat, wala ni matuwid, wala kahit isa. Ito, pwede nyo sabihin sa katabi ninyo, Mars, hindi ka matuwid. Matuwid ka lang dahil kay Kristo. Oh. Sabihin nga ho natin, matuwid kay Kristo. Kaya hindi ako gumawa ng tema ho na matuwid lang eh. Kasi wala hong matuwid eh. Nagiging matuwid tayo dahil sa Panginoong Hesukristo. Kaya wag na ho kayo makukonsensya. Pastor, bakit ganun ho? Pag uwi ko po kanina, ang dami kong kinain ho. Di ba sabi nyo, gluttony ho yun? Totoo po yun, pero lahat ng kasalanan kasi natin may pag-aani. Siyempre, madadiabetes ka ho nun eh. Wala kang pagpipigil po talaga sa pagkain po. Isa na ho yun sa mga consequence. Pero napapatawad ho ng Diyos yun. Kanina ho, Pastor, ang sarap ho nung pinag-usapan namin. Ano ba pinag-usapan ninyo? Yung kapitbahay ho namin na may kabit. Nako kapatid ho, normal ho talaga lahat. Ho tayo na pag-uusapan ho natin kahit na sino eh. Kayo ba ho, Pastor, may nachichismis din? Opo, lalo na ho sa aming mga teacher. Alam niyo naman ng mga teacher, yan lang ang diversion ko minsan ho sa faculty eh. Minsan tumatagal yung usapan dahil ganito, may nabuntis si ganyan, may gumawa ng ganito, merong natanggal na teacher. Pinag-uusapan po yan mga kapatid. Kasalanan o hindi? Pero pagka ho naisip ko, kasi nandun yung banal ng Espiritu eh. Lord, na-chismis ko po yung kanina, naki-ride on pa ako. Imbis na umalis na sana ako. Ngayon yung mga nakakalampas po doon, yun yung mga rewarding po. Pero yung mga bumabagsak, tayo lang ulit. Huwag kayong mawawala ng pag-asa na, hindi pala ako born again. Born again ka, kapatid. Yaman nga lang ho, walang matuwid. Amen? Lahat ho ay hindi nakakaunawa. Lahat ho ay walang naghahanap talaga sa Diyos. Buti na lamang ho, binigyan tayo ng banal na Espiritu para hanapin natin ngayon ng Diyos. Minsan nga tinatamad pa tayo. Ika-apat, tignan nyo po, bakit ho nagkakamali tayo? Wala ho kasing taong dapat pagkatiwalaan. Huwag din kayo magtitiwala sa akin. Pastor, ikaw po kasi ay pastor. Kaya pwede ho ba ninyong ingatan muna po ito? Magkano ho yan? 10 milyon, pakilagay nyo muna sa GCash ninyo. Naku, huwag po ninyong pagkakatiwala sa akin yan. Alam nyo po kung bakit? Kahit naman ho sino pwedeng matakampo sa pera. Ano pong sabi ng awit 116:11? Bagamat ako'y takot, nasasabi kong minsan, wala kahit isang tao na dapat pagkatiwalaan. Sinasabi ko po ito dahil yung mga pwedeng mga ikabagsak po ha. Pastor, sa inyo ko po muna ipagkakatiwala yung misis ko. Huwag, kapatid. Kahit na ho ako pastor, pwede po akong mahulog sa tukso. Kaya nga ho, may mga mekanismo rin ng Diyos. Ako nagpapasalamat po ako sa Diyos. Kasi habang tumatanda ho tayo, medyo nawawala ho yung yung ating pong, kaysa nung bata ka, mas malapit ka sa tukso ho eh. Di ho ba? Mas matipuno nung bata. Mas magandang lalaki nung bata. Pero blessing din yun pagka tumatanda tayo. Bakit? Hindi na ho tayo masyadong lalapitan ng babae. Naku, napakadelikado po. Lalo na sa isang pastor na mayroon pong itsura o gwapo. Bakit ho? Maski ho yung asawa ninyo, huwag niyong pagkakatiwala sa kumpare ninyo, sa kaibigan yung Kristiyano. Kahit yung pera ninyo, huwag niyong pagkakatiwala. Kahit na kanino. Bakit ho? Sabi ng Bible, wala kahit isang tao na dapat pagkatiwalaan. Kaya po ang tiwala ko, wala sa tao. Sabi nga po ng Jeremias 17:5 sumpain ang tao na nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Bakit o? Ang tao po may hangganan ng buhay. Ang ganda nung binasa po ni Jean Lady kanina. Ibet kayo magtitiwala sa tao. Ang pagtitiwalaan natin Diyos. Ang sabi ng Biblia, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Minsan po ako po ay nagbibilang ng rito, ng tithes and offering Sabi ko, di bali, padadala ko na lang.
na-hold up. Yung pinagbigyan ko, matagal na ko to, mga ilang taon na po yun. Malay ko ba kung talagang na-hold up? Diyos na lang ho nakakaalam. Minsan pinagkatiwalaan nyo po, binigay nyo yung mga password nyo ng Facebook ninyo. Maya-maya iba na yung ano ninyo. Kayo, pati yung mga ganyan, kayo pagkakatiwala kahit na sinong tao po. Asawa ko naman, pastor, maski na sa Diyos lang nyo po ilalagak talaga tiwala ninyo. Pag binigay nyo buong tiwala nyo sa asawa, nagloko, baka makapag-isip po kayo na magpakamatay. Kasi binigay ko lahat-lahat sa Kanya. Ang tiwala ho talaga, nasa Diyos lang. Hindi ho natin ibibigay, maski po asawa ninyo, maski tao po ninyo, o maski ho, hallelujah. Hindi, pastor, no, nag-usap naman po kami, kaya ho ako pumirma doon po sa titulo. Nangako naman, Christian naman niloko kayo, kapatid. Yung pastor naman ho nag-recruit, kaya ho ako ay nag-invest naman. Pyramiding scam po pala. Bakit? Walang taong dapat pagkatiwalaan. Pwedeng magkamali ang tao. Okay, kaya ho, uulitin ko po, maski po ako, pwede ako mahulog sa pera, lalo na kung gipit po ako. Tapos sabi nyo, pastor, papasend ko lang po sa inyo. Alam nyo po, pag kami nagbibigay sa akin ng pondo dito sa church, tao ako, pwede ho kung makakalikot to sa pera ho . One time ho, may lumapit sa akin, pastor, ito ho yung pagpapagawa ng church natin. 50,000 ho yan. Nung aking hinawakan, makapal. Alam nyo ho ba na pwede hong paglikutin ng dyablo yung isipan ninyo? Wala namang makakaalam kung bunutin ko . Pero ang sabi ko, i-turn over ko kagad ito, pera ito . Kaya napansin nyo nung nag-meeting po tayo, Chairman, pakibilang po, baka po mamaya hindi 50, baka nakupitan ko po ng 1,000. Hindi ho ba? Kasi tukso ho yun . Mas maganda ho, ialisin nyo na sa tabi ninyo. Minsan ho kasi kampante sa'yo, bakit? Pastor naman . Huwag nyo rin pagtitiwalaan minsan ho yung pastor. I am very thankful to God, Wala naman po akong pangangailangang pananalapi po. Pero pagpalagay nyo po, hindi naman ako ganun, may kakayanan po. Tapos may sakit yung anak ko. Di wala na, kapatid. Kailangan ko ng 50,000. Sabi nyo, pampagawa ho ng yero natin. Awa ng Diyos. Salamat, Brother Greg. Naaayos na, Inaayos na ho yung kisame natin kasi meron pong magandang kaluluwang nagbigay. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? Hallelujah. Buti na lang hindi nyo pinagkatiwala sa akin yung pera. Kasi baka nabili ko po ng Diwatas Pares po yun. Sabi ng misis ko ng ganun, bakit pa gusto mong kumain doon? Wala lang, parang one of these days dadaan ako talaga. Gusto ko lang magpa-picture kay Diwata. Joke lang po. So ibig ko sabihin po, pwede po ako mahulog sa babae, kapatid kasi naranasan natin lahat yan, hindi ho ba? Lalong-lalo na mga kapatid, may mga pastor nahuhulog po sa mga kabataan ho. Kasi si pastor, groovy pa. Si pastor ho, nag-gym. Wala namang masama ho doon. Pero dapat tignan nyo po yung hangganan din, yung consequence ho. Pwede ka bang mahulog? Pwede. Kaya po pag kami mga magagandang kabataan dito, inaabot ko na kagad yung kamay ko para magmano. Awa naman ng Diyos, hindi naman halos magaganda kabataan. Praise God. Hallelujah. Hindi ko naman sinasabi, huwag magagalit si Crisel Pero si Crisel, unang-unang nagmamano sa akin yan, si Crisel. Pero wag din kayo magtitiwala sa akin, malay nyo. Baka pagdating ng araw, matukso rin ako. Di ba? Kasi babae pa rin po yan. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Unang-una, binigyan naman ako magandang asawa. Can we say amen? Pangalawa nga ho, nakaka-bless yung mga kabataan dito talaga. Hindi ka talaga matutukso. Ba't kayo hindi matutukso? Lahat ho maka-Diyos. Kayo naman. Palakpakan nga ho natin yung Panginoon Diyos. Sa opisina ko po, ang kinuha ko po na assistant ko at secretary, bakla. Ewan ko na lang ho kung mahulog pa rin ako doon. Baka naman ho talagang kakaiba na ho yung tukso niyan, pati ho yun nahulog pa rin ako. Bakit ho? Wala ho kasi dapat na taong pagkatiwalaan, wala ho. Maski po yung yung katabi ninyo, Mars, meron akong sasabihin, atin-atin na lang ito. Naku, maniwala ka pagkatas ng 1 oras yan, alam po ng buong Piece of Harvest yan. Yung tayo-tayo na lang po
Tas kunyari po, kasi meron akong narinig pero dapat hindi ko na sinabi. Dapat hindi mo na nga sinabi. Pero Mari, ikaw na lang nakakaalam ha. Tapos pagkatapos nun yung katabi, alam mo, meron sana akong ayaw nang sabihin pero atin na lang Mari. Pagkatapos ng isang oras, alam na po, huwag kayong magtitiwala sa tao. Number 5, ang sabi po ng Biblia, lahat ho'y sinungaling. Sabi nyo nga sa katabi mo, sinungaling ka Mars. Hindi kayo nagkakamali niyan, totoo po yan talaga. Bakit ho? Romans chapter 3 verse 4, hinding-hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Can we say amen? Is this the word of God? Can we say amen? Kaya mga kapatid, always take it with a grain of salt. Ano ba ibig sabihin ng expression na yon? Huwag bastang maniniwala sa sinasabi. Una kong pamantayan, ang tagal ko na rin hong pastor Pagka lumapit sa akin, Pastor, may isusumbong ako sa iyo. Markado ka ng X muna hanggat hindi ko naririnig yung panig ng isa. Yung isa wala naman ako naririnig. So yun po, sinusulat ko yon. Medyo kaiba yata to. Siya may sinasabi, yung isa wala naman. O kaya may sinabi po sa atin, itaga mo sa bato, Pastor. Pupunta po ako talaga. Pag may mga ganun pangako, hindi pupunta yon. Minsan nga yung Bible nagagamit pa. Sinabi sa akin, Pastor, biblical yung gagamitin. Kung loloobin ng Diyos pupunta ako. Pero alam na alam niya sa puso niya, hindi naman siya pupunta. Pero ang sabi ng Bible, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Bakit po? Yung Diyos lamang po yung tama at totoo Sabi po ng aklat ng Bilang, dun po sa 23:19, ang Diyos hindi binabali ang kanyang sinasabi. Ang tao pwedeng baliin yung kanyang sinasabi Pastor, meron akong inihanda meron akong iaalay sa church. Minsan may ganun Sagot ko na ito. Tapos hindi na po natupad yung sinabi po. Kaya nauunawaan natin na kung minsan hindi natutupad. Sinungaling ang tao lahat tayo Yung anak nyo nga lang na bunso, sila kapatid na Nel, minsan meron silang anak. Pinapunta nila sa pediatrician, ayaw nung anak ninyo ng gamot dahil mapait, di ba? Hindi anak, ikay pagkatamis-tamis niyan. Sige, tikman mo. Tapos yung tatay nga, tinikman yung gamot, napapaitan Pero nakangiti pa sa ang sarap anak. Sige, tikman mo. Pagtikim nung anak, di ba, suka ng suka, sabi mo, tay, masarap yung gamot. Lahat kasi tayo sinungaling Kaya yung anak po ninyo, yan po ang puso niyan pa kasi dalisay. Pero pag tumanda yan, magiging sinungaling din sila Pag dyan kayo nagsabi sa mga anak ninyo, sabi mo sa mga sumisingil sa atin ng utang, wala ako. Sasabihin talaga nung bata, hindi ba? Sabi ni nanay, wala daw po siya Kasi dalisay yung puso nung bata Pero tayo, gagaling natin nung gumawa ng dahilan. Kapatid, pwede ka ba tumulong? Meron tayong pagsasalu-saluhan na aayusin dito. Ay, Pastor, kasi lakas ng ulan dito. Pero wala naman. Minsan sasabihin natin, on the way na ako, natutulog pa. Naranasan nyo na yon? Kasi ginagawa din natin yan, hindi ba? Andito na kami sa meeting, on the way na ako, nasa Espanya na ako. Wala, naliligo pa lang po pala. Sinungaling ang lahat ng tao. Bagaman ang tao hindi dapat pagkatiwalaan, ang tao po'y sinungaling, ang tao po'y makasalanan, ang tao po'y walang matuwid na ginagawa, walang mabuti na kanyang nilalakaran, pero this is the good news. Tayo po lahat yun wala ni isang matuwid. Bilang pangwakas, may good news. Ang sabi po ng 1 John chapter 1 verse 7. Ngunit, kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya din na nasa liwanag ang Diyos, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Nagkabatuhan ng plato, hingi lang ng tawad sa Diyos. Nakatingin ng may kahalayan, Lord, hindi ko kaya yung akin pong mata. Bigyan mo pa po ako ng pag-asa, Lord, pero hindi ako hihintong magsisilbi. Ganun ang attitude ng Kristiyano. Nakapagmura ka, Lord, natutunan ko talaga kung ano nga yung ayaw ni Pablo nagagawa niya. Pero the good news is,
Subalit, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, nagsinungaling ka man, tumingin ka ng mahalay, nagbatuhan kayo ng plato, nagmura ka, tinangay mo yung pera ng katabi mo, o kaya inamura mo yung kapitbahay mo, dahil alam ng Diyos talagang mangyayari at magiging makasalanan tayo. Subalit, kung ipapahayag natin ang lahat ng ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Pwede ba nating sabihin, matuwid kay Kristo? Tayo po'y tumayot, palakpakan natin ng Diyos. Salamat ng marami, Panginoong Ama. Hindi na po kami mawawalan po ng pag-asa o kaya po, Panginoong Diyos, mabibigatan ng kalooban. Kasi paglabas namin po sa pintuan na ito, likas ang kasalanan ng aming puso. Salamat po at ngayon namin nauunawaan kung sino man ang nakay Kristo Jesus, siya po'y nagiging bagong nilalang. Nangangahulugan po, mas sensitive po kami sa kasalanan, hindi nangangahulugan po, hindi na kami magkakasala. Pero nangangahulugan po, pag bagong nilalang po, hingi kami ng tawad ngayon. At dahil po sa mga pangako ni Kristo, rest assured po, nagiging matuwid kami, nagiging banal kami, nagiging maayos kami, dahil po matuwid kami kay Kristo. Ama, sabi po ng inyong mga salita, and this is part of the good news, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Aminado kami, Panginoon, ang mata na ito ay magkakamali, ang dila na ito ay magsasabi po ng mga masasakit na pananalita. Ang aming mga paa, lalakad pa rin sa lahat ng mga kasamaan. Ang aming mga kamay, kung minsan po'y gumagawa pa rin ng kahalayan. Ang puso namin marumi at wala na pong lunas. Kaya ang tiwala namin ay wala sa tao. Ang tiwala namin ngayon ay na kay Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Muli, Ama, basbasan niyo po ang lahat ng mga kapatiran, palakasin nawa ang kanilang kalooban, anuman po ang mga nagagawa pang pagkakamali, tapat ka na patatawarin po kami at lilinisin pa rin po kami sa lahat ng amin pong pagkakamali. Maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papuri po ibinabalik namin sa inyo sa banal na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa narinig namin na napakagandang mensahe, Lord. Tunay nga po, Lord, na lahat ng mga tinuturo mo sa amin, Panginoon, amoy pong itinatago sa aming mga puso upang, Lord, sa aming paglakad sa mundong ito ang aming daladala. At ngayon po, ihanda natin ang ating mga kaloob. Sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag po tayong magpakahirap na hanapin ang kayamanan, kundi ang hanapin po natin ang kalooban ng Diyos. Pagkat iyon po ang pangako niya, kung uunahin natin siya sa buhay natin, uunahin din niya tayo sa lahat ng bagay. At huwag din po tayong titingin sa kaliwa at sa kanan. Sabi nga ng Diyos, what matters a man if he gains the whole world and in the process of gaining the whole world, loses its own soul. Magpatuloy po tayo, maging maayos tayo sa ating pamumuhay. Darating ang pagpapala ng Diyos. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ituloy lang po natin kung ano ang tinuturo sa atin ng Diyos. Kaya tayo po ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat sa lahat ng mga tinuturo mo sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na kapag papalakas ng aming mga kalooban, Lord, ang mga salita mo. Salamat, Lord, na na-acknowledge namin, Lord, ang mga pagpapala mo sa buhay namin. Kung ano man po, Lord, ang meron kami ngayon, Lord, pinagpapasalamat namin po ito sa iyo lahat. Lahat ng bagay, Lord, ay nagmumula sa iyo. Lahat ng bagay ay isin ang gagaling. Maging ang puso namin, Lord, gawin mo pong mapagpasalamat. Huwag mo pong hayaang, Lord, na ang makita namin ang mga kakulangan namin sa buhay, kundi, Lord, makita namin ang lahat ng pagpapala mo, Lord. Tunay nga po, kung nakatingin kami sa pagpapala mo, Lord, wala na po kaming dapat ipag-alala, Panginoon. At sa sinabi mo, Lord,
uulan ng pagpapala, handang-handa ang aming puso, Panginoon, na tanggapin ito. Salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagsikat ng araw, mukha mong natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. Sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagpabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus. Di ka nagpabago noon, ngayon at magpakailanman. Okay, para po sa ating mga greetings for birthday celebrants po. August 24, ngayon po yan, Sister Flor Magramo. August 25 naman po, Brother Jeff Jimenez. And August 26, Brother Andrew Visda. August 28, Sister Eunice San. August 31, Brother Rodney Resos. Sige po, sa lahat po ng mga nabanggit na magdiriwang ng kanilang birthday, dito po tayo sa harap. Nandito po ba? Amen. Happy birthday po. Samahan niyo po ako na ipag-pray po natin si nanay at ang mga birthday celebrants. Lay hands po natin sila. Amen. Heavenly Father God, we praise you and we glorify your name sa umagang ito. Maraming salamat sa buhay ng mga aming kapatiran, sa lahat po ng mga nabati, sa lahat magdiriwang na kanilang kaarawan. We thank you, Father God, for another year na patuloy niyo idadagdag sa kanilang buhay. Isang buong taon na maayos na kalusugan, pag-iingat, maayos sa pamilya, maayos sa mga trabaho, maayos po na mga pamumuhay at lumalakad po sa katwiran at kalooban mo, Jesus. Maraming salamat sa mga pagpapalang ipagkakaloob mo sa kanilang buhay and may you bless all the works of their hands, O God, at patuloy niyo pong ingatan ang kanilang mga gagawin at ang kanilang buong pamilya. Maraming salamat, O Lord. This we ask. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy birthday po sa lahat. And next Sunday po ang ating Bible study, 9:30 a.m. So, abangan niyo po ang post, here. Okay, August 31, so last Sunday of the month, ang Bible study will be led by Sister Solly Bautista. Ang presider naman po ay si Brother Raymond Bautista. For tithes and offering, Brother Boy de los Reyes, and ang flower bringer naman po, Brother Andrew and Sister Vicky Vista. So for our weekly Bible studies, every Wednesday po yan, 7 o'clock p.m. through our Facebook page. And of course, our prayer meeting, every day po yan, 5 a.m. to 6 a.m. And meron pong night session, 8 p.m. to 9 p.m. on Fridays, Saturdays, and Monday through our Facebook Messenger page. So kung wala na pong announcement, tawag na po sa pastor for our closing prayer and benediction. Inaanyayahan ko po na tayo po lahat ay tumayo. Tanggapin natin po ang blessings mula po sa ating dakilang Ama. Sige po, tayo po lahat ay yumuko.
Ang nais nyo sa amin, Panginoong Ama, ay wag po kaming magkasala. Ngunit ang inyo po mga pangako, kung kami po'y magkakasala, meron kaming tagapamagitan. At ito po'y walang iba kundi ang amin pong tagapagligtas na si Kristo, Diyos at Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Ama. May panibago po kaming kalakasan ngayon. Lalabas kami ng pintuan na ito. Nakatitiyak kami, magkakamali kami. Muli po kami magkakasala. Mahuhulog po kami sa anuman pong mga pagkakamali. Pero bangon lang, Panginoong Ama, hindi po kami matitinag sa lahat po ng mga kasalanan na ito, sapagkat alam namin ang salita nyo. Tinuro nyo sa amin kanina, ipinakita nyo sa amin, ipinaalam nyo po sa amin ang karupukan po ng pagkakamalit kasalanan ng isang tao. Wala ni isang matuwid, wala pong makakaabot sa kaluwalhatian po ninyo. Pero may tagapamagitan po, Panginoon. Kapag ka po kami lumalapit at patuloy na humihingi po ng paglilinis, tapat ka at mabuti at hindi mo kami iiwan. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, may Diyos na napakabuti. May Diyos po na nais ang lahat ng tao'y maligtas. May Panginoon po na lilinisin po ang paulit-ulit naming nagagawang pagkakasala. At dahil dito, hindi ho hihinto ang pagpupuri namin sa iyo, Panginoon, ang pananalig namin, ang pagpapasalamat namin, ang walang hanggang pagsamba namin sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat na unawaan niyo ang isang taong makasalanan na katulad namin. Salamat, Panginoong Ama. Hindi mo kami kinokondem. Inaakap mo pa kami ngayon para makatawid kami mula po sa makasalanang mundo na ito. At pinapangarap namin, Panginoon, makapiling ka sa buhay na walang hanggan kung saan puputulin na po ang kasalanan. Hindi na kami magiging alipin pa ng lahat ng mga pagkakamali na ito. Sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig po ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, tanggapin nawa po ng bawat isa ang lahat po ng bendisyon na ito. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakilan pa man. At gaya po ng panalangin ni Haring David, hindi kami hihinto araw-araw na idalangin po ito sa banal mong trono, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell into the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama, sa iyo lamang ang pinakamataas na kapurihan, sa banal na pangalan ni Kristo Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Isang buong linggo na naman po ang natapos at salamat sa Diyos. Awitan po natin siya bago po tayo maghiwa-hiwalay. Aking namastan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka.
Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all. See you next Sunday. Ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling